May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo Higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong niyo karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakawag-upat nga semana sa ordinaryong panahon. September 19, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura, may usa ka babayi nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya sa dala o sa usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pagpahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Jesus, dapit sa tiilan, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus o gihagkan o gibubuan sa pahumot. Sa pagkakitaan niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon. Kung kining tawhana tinuod pa nga propeta, makailaon ta siya kung kinsa kining babayi nga mihikap kaniya. Ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Jesus kaniya, Simon, aduna ako isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige, magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Miingon si Jesus, ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma nga nagpahulam kanila. Sa akong nahuna, mitubag si Simon, kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag. Matod ni Jesus, unya milingi siya sa babaye ug miingon kang Simon, nakita mo ba kining babaye? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan hihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan nagpunay siya halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo ako hisuig lana nga sa akong ulo, apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw nga ang dakong gugma nga iyang gipakita nagmatuod, nagipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa kadtong gipasaylo sa jutay ng mga sala, nagpakita og jutay lamang nga paghigugma. Unya giingon ni Jesus, ang babaye gipasaylo na ang imong mga sala, ug ang uban nga didto sa kan-anan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo mga sala? Apan miingon si Jesus sa babaye, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon. Mga igsuod, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid ko ni Kristo, lalo na sa ating mga viewers po from Luzon. Ako po ay bukal ko pong pinapaabot ang aking pasasalamat sa inyong mga walang pagod at hindi po kayo nag-aalintana na magbigay ng oras at panahon sa pakikinig at panonood po ng ating daily reflection. Ulitin ko po, sa araw po ng Monday at Wednesday, ang ating Archbishop po ang nagbibigay ng reflection. Sa araw po ng Tuesday and Thursday, ako po ang inyong abang lingkod na si Father MJ. At sa araw po ng Friday and Saturday, si Father Iman po nakasama namin dito sa Archbishop's Residence. Sa lahat po ng aming mga kasamang pari na nandito po ngayon sa Archbishop Residence, Father Edward Tabada, Father Ray Fernia,
at si Father Ondo Ruman, ang ating Chancellor at Economos. Magandang araw po, regards po sa inyong lahat. Kita-kita po mamaya sa kainan. Mga kapatid ko ni Kristo, lalo na sa ating mga viewers from San Mateo Rizal at Cainta, once again, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong tulong na pagbibigay ng mga stars. Malaking tulong po yan sa ating broadcast television na DXDD, na in one way, matulungan po natin sila na maibigay yung quality and maganda po na mga programa na ito po ang tawag namin dito sa Archdiocese of Osamis, ang pulpito sa kahanginan. Sa inyong mga tulong, sa inyong tiwala at sa inyong pakikinig, mas lalo po naming gagalingan at mas lalo po naming gandahan at bigyan ng magandang kalidad ang aming pagbibigay ng mga news at reflection para po sa inyo po na aming mga viewers at for the greater glory of God. So once again, magandang umaga po sa ating lahat. So mga kapatid ko ni Kristo, habang binabasa ko po yung ebanghelyo natin karon, na ako'y nahinumduman nga kasinatian na ko kaniadto, tong seminarista pa ko, na usa ka batanong babae nga dadto siya sa likod sa simbahan, panay ang iyang hilak kay tungod lagi kay naa siya'y sala na nabuhat. Wala na ko damha pag human sa misa, minduol siya kanako og ningon siya na, "Brother, kabalo ka, maulaw niya biya ko musimba kay lantaw na sa akong kaugalingon, makasasala, hugaw og dili na angayan pa nga makasulod aning simbahana. Gikaulaw kay nako ang akong mga kasinatian ug maulaw nako sa Ginoo o wala na ko'y nagong ikaatubang kaniya." Simple ra akong tubag niya mga igsuon. Yes, maayo og nindot nga naulaw ka sa imong sala. Pero ayaw kaulaw, ayaw pag-undang sa pagsimba. Stop sinning, but don't stop praying. Ako na siyang ninimduman mga igsuon, tungod kay porkit lantaw na to sa ato ang kaugalingon, dili na tahingpit, dili na tatakos, ug murag we are unworthy at tubangan sa Ginoo. Nindot nga maulaw ta sa maong mga sala nga ato nabuhat. Nindot na ato ani siyang gikamuhian, nindot na ato ni siyang gikalagutan, pero sama sa kong giingon, stop sinning but don't stop praying. My dear sisters and brothers, according to Paul from ngadto sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Romano, diya sa iyang from the letter of Paul to the Romans, chapter 5 verse 20, when sin abounds, grace abounds all the more. Na buot pasabot mga igsuon nga dili nato tugutan nga kanunta sa maong sala. Dili natutugutan nga murag mas dominante pa ang sala. Atong hinumduman nga ang gugma, ang pagpasaylo, o ang pagka-compassionate sa Ginoo mas dako pa diay kaysa mga sala na ato ang nabuhat. Mao na atong timan-an mga igsuon. Mao bitaw na nga na ako'y joy daghang madunggan kanang magmisa kong mga baryo. Father, di na ako musimba, di na ako musulod og simbahan og chapel. Kay baka mabali akong sungay, baka masunog ko diya sa simbahan. Nga, mura bitaw, lantaw nila silang kaugalingon, inana na yun sila ka makasasala. Lantaw nila silang kagalingon na murag wala na yun sila karapatan nga musulod og simbahan. Na lantaw nila silang kaugalingon, murag mapaso sila, murag i-condemn sila, kung makita sa ubang mga katawhan nga sila dating makasasala, then musimba og balik, magampo og balik, murag they feel that they are not unacceptable. They feel that dili sila karapat-dapat o dili sila takos nga mosulod sa simbahan. Mao po na akong challenge mga igsuon. Kani bitawng mga dili kayo hilig manimba, dili kayo mo hilig mo participate sa mga chapel or parish activities, then mukalit lang ka-active. Kita pod ng mga church worker, dili pod na to sila binuangan. Dili dito maingon, nabanhaw man. Nalabasin ni siya sakit ay kay ning balik magsimba, ning balik magampo.
Dili na to sila ingon na murag giga-yagaan. Kay maulaw man na sila noon. Instead nga naana unta sila desire na nato sila tinguha nga magbinutan na og balik, musimba na og balik, magampo na, create na og nindot nga relasyon sa Dios. Ato amang giblak. Makasama ta sa Pariseyos ebanghelyo na to karon na iyang gi-question ang motivation sa maong babaye na katong naghalad og kanang bitong iyang gihalad ang the best nga pahumot sa paglimpyo sa tiil ni Jesus, then gipatuluan pa yung luha niya nga mao to ay siya simbolo sa remorse and resentment sa mga sala na iyang nabuhat. Iha man yung question na, sus, kung kabalo na ni si Jesus, kung unsa ning klaseng tawhana, siguro mo palayo ni siya. Na bitaw mga igsoon, na siguro mo niya dakong challenge nato, no? Na instead, we encourage others more closer to God. Instead, we encourage others more closer to the church. Ato naman silang hukman noon. Ato naman silang i-judge noon. Na murag kita ragay maayo, murag kita ragay hingpit, murag kita ragay na karapatan nga muduol ug magampo ug magsimba sa Ginoo. Ayaw ana magsuon. Dili na siya maayo. Kay mianhi biya ang Ginoo biya dili biya para sa mga hingpit ug sa mga maayong panglawas. Mianhi biya ang Ginoo ano timan para sa mga masakiton og nangailangan og tabang. Sama pa sa giingon that our church is like an hospital of sinners. Timahan to na ang atong simbahan is like an hospital of sinners, dili siya museum sa mga saints. Na matud ba kung hospital din sa mga makasasala ang atong simbahan, na ang simbahan mo'y dangpanan sa mga makasasala. Ang simbahan mo'y refuge sa mga nangailangan og tabang. Instead na atuwa silang ipalayo, instead na atuwa silang i-condemn, instead na atuwa silang anang tamayon, we welcome them with open arms na kanabitong puno sa pagdawat, puno sa pagsakupo nato na sa ilahang pagbalik sa sabakan sa Ginoo. Dili na to sila nga murag hukma na inani na gyud ang ilang sila nga nabuhat, murag wala na gyud sila chance nga makabalik pa sa pagpangalagad, sa pagbag-o silang kaugalingon ug sa pagkabalaan. Mga igsoon ko na ni Kristo, mao'y naay kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Mintras buhi pa ang tao, naagyo na siya chance nga magbag-o. Mintras buhi pa ang tao, naagyo na siya chance nga ang mga liko-liko niya nga kinabuhi, iyahang tuniron, iyahang tarungon, o iyahang pagalimpyuhan. Na, mintas buhi pa ang tao, napag na siya chance nga iyahang i-realign ang iyahang pangunahuna, iyang mga desisyon, iyang mga tumong tinguha in accordance, in coherence to the will of God. Inana mga igsoon. So hinaot pa unta mga igsoon ko ni Kristo sa tuwang pagpadayon sa pagpamalandong na tuan ni atong ebanghelyo karon na kanami taong kung tinud-anay yuda nga mukuan mangayo og pasaylo makat-on pud ta sa tuang mga sala nga nabuhat. Mao bitaw nga usa gyud na gibalik-balik yun nako basta gani mangumpisa lang usa ka tawo unsa man imong mga learnings and realization sa maong sala. Nindot banggod na human ka gilinis, human ka gipasaylo sa maong mga sala, naapog kay nakatunan sa maong sala. In order for you to grow old in wisdom. Because as you grow old in wisdom, with all your experiences in life, mao ni makapahimo nimong mature, mao ni makapahimo nimong ganang bitawng mas kabalo na ka sa mga pagtimbang-timbang sa kinabuhi. Kay nakat-on naman ka sa imuhang past. Nakat-on naman ka sa imong mga kasinatian, maayo og dili maayong kasinatian. Inana mga igsoon na human ka gipasaylo sa maong sala, mas kabalo na ka nga mulikay sa mga patibong sa demonyo. Mas kabalo na ka nga dili ka right there and then mo give in sa mga temptasyon sa demonyo. Kaya nga naman, nakatpon naman ka. Mao na nindot kay mga igsoon
Nakana bitaw ang tao bitaw noon nga mas mahinulsulon, ang tao bitaw nga noon nga puno sa pagbasol, kung kana bitaw mo'y magbag-o, mas tinud-anay bilang ang mga magbag-o ay. Dili nimo na basta-basta para nga mahulog na pud sa pagpakasala pag-usab. Kaya nga naman, nakat-on naman siya. Nahimo naman siyang wais, nahimo naman siyang more cunning or mas matawag nato nga mapagmatsyag siya sa iyang mga inistoryahan, sa iyang mga desisyon o sa iyang mga buhat. Pero ang tao gani nga kanang murag self-righteous ra kayo, lantaw niya sa iyang kagalingon nga nagbuhat na gud siya unsay tama, unsay gyud nindot, then mahimong kumpiyansa, mao na. Usa ka sayop, wala, mas dako nung kayo nga kapakyasan o mas dako nung kayo nga distruso nga nitabo siyang kinabuhi. Busa mga igsoon ko na ni Kristo, wala nagpasabot nga ikaw buutan karon, ikaw nga nagtinarong karon nga mukumpiyansa na lang jud ka sa imuhang pagkabuutan dahil imuhukman na lang dayon ang uban. No, ayaw. Mintas na ataan ng kalibutan na we are always in a constant struggle journeying towards a holiness of life. Kanunay tang kanang naningkamot sa paglawig sa kinabuhing balaan mintras buhi pata. Ay yung kumpiyansa. Ay yung kumpiyansa ang may nampukon ka karon, may nambahon ka karon, kanunay kay naghatag sa simbahan. Nabi usahay nga ipasinati ang Ginoo sa tua to purify, to filter sa ato ang pagtuo. Basig nay usa ka sinatian diha nga dili maayo, then tay ugo ng imuhang pagtuo na kumpiyansa kay ka. Basig mo na yung makapaguba sa imuhang pagtuo, mo na yung makapaguba sa imuhang pagkamaayong tao na mahimo nung kang from 360 ang mahitabo bitaw, nabuutan kay kakaniadto, manimbahon kay kakaniadto, karon matingala na lang natingala na lang tong ubang tao nga palibot nimo. Ano man siya nga nabarumbado naman kayo, di naman kailang simbahan. Sige na magpanghinaway sa simbahan. Daghan ba nayana karon na kaniadto kusog kay mo simba, kaniadto kusog kay mohatag sa simbahan, supportive kay sa simbahan, naalay murag nahitabo siyang kinabuhi, nga murag wala gihatag sa Dios kaniya, murag naalay pagsulay nga na experience niya, then wala niya nalimtan niya og kanang wala bitaw niya na-contain, wala niya nalagpasan, wala na usab ang iyang kinabuhi. O di kita mo kumpiyansa mga igsoon. Mas makat-on pa kita sa babae na giilan nila na makasasala, na full of remorse, full of resentment, ang iyang pagpangayog pasaylo sa Dios tinud-anay gyud. Ang iyang pagpasaylo sa Dios, wala niya giisip kung unsa kamahal tong iyang gi-offer, wala niya giisip kung unsay lantaw sa uban kaniya nga murag nagpakaulaw na naman gani siya sa iyang gibuhat, pero tungod lagi tinud-anay ang iyang pagpangayog pasaylo, she doesn't care kung unsay istorya sa ubang tao, ang iyahang gitagaag pagtagad, ang iyahang soul nga maluwas siya, iyang gitagaag pagtagad na siya pasayloon sa Dios ug siya makatagamtam sa kinabuhing dayon ug siya makaadto sa langit na mo'y gitinguha isip mga magtotoo sa Ginoo. Kana mga igsoon, hinaot pa unta na instead nga mas tagaan na itong pagtagad kung unsa ang ikaistorya sa uban, kung unsa ang mga comments and feedback sa uban, dili ta maulaw. Mas tagaan na itong pagtagad di ay kung unsa na ang disposisyon o unsa na ang sitwasyon sa ato ang soul kung kita na mubiya aning kalibutana. Kung unsa na ang padulngan sa tuong kalag, kung kita ang ato ang kalag mubiya na sa ato ang tawhanon nga lawas. Kana mga igsoon, instead of more focus kung unsa ang ato ang physical appearance, kung unsa ang atong mga external na mga makita sa uban, mas tagaan po natong pagtagad ang ato ang kalag nga maoy mo atubang sa judgment day sa umaabot nga kining kalaga na ay siya ikatubang sa Ginoo kay kining kalaga nga naa nato karon na nangandam man kanunay, na ginahinay man og purify kanunay, wala man ta nagkumpiyansa na aman ang puno sa pagbasol, puno sa paghinulsol, o puno sa pagkinabuhi nga balaan na mao'y gitinguha nato isip mga binunyagan. So busa,
ako ang pagtimbaya sa ato ang mga ospital na staff, nurses, ato ang labi na ta hospital director diya sa Marsden na si Dr. Martin Chanchanco o si Ate Melky Bayawak. Daghang salamat sa inyong suporta. Isip inyong hospital chaplain, by all means, akong ihatag ang ato ang tinud-anay o ganang hinurot o ganang tinibuok nga pagpangalagad labi na sa ato ang mga igsoong masakiton diya sa ospital. So daghang salamat kaninyong tanan. So, busa mga igsoon ko na ni Kristo, dinhi na lang kukutob. Ayaw kamog kalimot na ang Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Pulahan ang tao nga naningkamot sa pagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Timpo sa ting bunga, muhatag siya maayong bunga. Hinaot pa unta, mga igsoon, kitang tanan at tuang nadungog, gipamalandungan, na kining tanan makatabang nato sa pagkinabuhi sa nabalaan, na maoy magdala ka nato sa ato ang gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Busa, igsoon, ugma na usab, uban sa pangama sa atong mahal nga Birheng Maria, nga atong gitawag nga misamisnon, og Birhen sa Kuta. Ang Diyos magapanalangin, unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw o God bless mga igsoon ko ni Kristo.